Mga ka-express, sa mundong puno ng balita at spekulasyon, isang pangalan ang laging sentro sa diskusyon sa Philippine basketball. Coach Tim Cone. Sa bawat galaw niya, sa bawat pahayag niya, ginugulat ang mundo. At ngayon isang panibagong revelasyon ang nagpasabog ng balita sa basketball scene. Tumanggi si Coach Tim Cone na hawakan ang gilas para sa SEA Games ngayong taon. Pero teka, bakit? Ano ba talaga ang plano ni Coach Tim? Yan ang isa-isahin natin ngayon. Kaya huwag kang bibitaw ka-express dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang coach, ito ay tungkol sa direksyon ng buong Philippine basketball. Tara, simulan natin. Sa mundo ng Philippine basketball, si Coach Tim Cone ay hindi lamang coach, isa siyang alamat. Pero kahit ganon kataas ang respeto sa kanya, hindi pa rin siya ligtas sa mga matitinding desisyon. At sa pagkakataong ito, napagdesisyonan niyang hindi niya siseryosohin ang SEA Games kung hindi niya makakasama ang original Gilas pool na pinili at hinubog niya mismo. Yes, mga ka-express, sinabi ni Coach Tim Cone mismo sa isang interview kamakailan na kung hindi ang kasalukuyang Gilas pool ang ilalaban sa SEA Games, wala siyang interest na pamunuan ang kupunan. Malinaw ang punto niya, if we can't bring our roster, then I'm not really interested in coaching it. Hindi ito basta reklamo lang o kakulangan sa commitment. Para kay Coach Tim, imposible raw ituro ang intricate offensive at defensive schemes ng Gilas, lalo na ang triangle offense, sa isang grupo ng bagong players sa loob lang ng ilang araw na preparasyon. Alam naman nating lahat kung gaano kahirap at ka-complex ang sistema ni Coach Tim. Hindi ito kagaya ng isang simpleng pick and roll o run and gun offense. Ito ay depensa, tiwala at chemistry na hinuhubog sa panahon, hindi sa ilang araw lang. At dito pa lang ka-express makikita na natin ang bigat ng desisyon. Hindi ito dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang hindi niya mabibigay ang 100% kung hindi angkop ang kondisyon. Dahil kung hindi buo ang team na hinasa niya, para bang papasok ka sa giyera na ibang sundalo ang dala mo, hindi mo kilala, hindi mo pa nasubok at wala kayong sabayang galaw. At dagdag pa riyan, may malaking issue ng player availability para sa SEA Games. Hindi ito sakop ng FIBA window, so ibig sabihin, hindi obligado ang mga foreign-based players tulad ni Kai Soto, Carl Tamayo, AJ Edo at Kevin Kembao na makauwi para maglaro. Mahirap dahil kahit gustuhin nila, may kontrata silang kailangang igalang sa kani-kanilang mother teams abroad, pati PBA na kung saan naman galing ang ibang Gilas players gaya ni Junmar Fajardo at Scottie Thompson, may sariling season din silang tatapat sa SEA Games. Walang kasiguraduhan kung ihihinto ng liga ang kanilang operasyon para sa national team. Kaya ang tanong ngayon, kung wala ang mga core players, sino ang ipapalit? At higit sa lahat, paano tuturuan ng triangle offense ang mga ito sa loob lang ng ilang araw? Well, sa totoo lang mga ka-express, para itong bagungot kahit sinong coach. Kaya hindi na nakapagtataka na sinabi ni Coach Tim na hindi siya aalis sa Ginebra kung ganun lang din ang setup. Hindi raw niya iiwan ang barangay para lang sa isang national team na hindi naman buo at handa. I'm not going to leave Ginebra to coach it, that's for sure. Ani pa niya. Pero bago pa tayo malungkot sa posibilidad na wala si Coach Tim sa SEA Games, kailangan nating balikan ang mas malaking larawan, ang tunay na focus niya. Ang FIBA Asia Cup 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ang tunay na misyon ni Coach Tim. Ito ang dahilan kung bakit pinili niya ang Gilas pool na to. Ang layunin, hindi lang basta makapaglaban, hindi lang basta makapasok, kundi ang manalo, ang pag-uwi ng gold. At kung susuriin natin, mas may saysay ang pagpupursige sa Asia Cup kaysa sa SEA Games. At bakit? Dahil mas mataas ang antas ng competition, mas mabigat ang kalaban, mas global ang exposure. Para kay Coach Tim, hindi lang ito tungkol sa pride, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang long-term winning program. Kaya nga sabi niya, kung hindi naman makakatulong sa FIBA Asia Cup ang SEA Games,
mas mabuting iba na lang ang humawak nito. Hindi siya interesado sa short-term glory. Mas gusto niyang palakasin ang chemistry at experience ng current Gilas pool para pagdating ng Asia Cup, ready na silang sumabak sa mga higanting kalaban tulad ng Iran, Lebanon, China at Australia. So mga ka-express, hindi ito simpleng desisyon. Ito ay malaking sakripisyo. Pero ito ang tipo ng mindset na kailangan natin kung gusto nating umangat bilang basketball nation. Hindi lang tayo dapat nakafocus sa panandaliang tagumpay. Dapat ay may plano tayo para sa mas malaki, mas matagal at mas makasaysayang laban. At habang wala pang final na desisyon tungkol sa SEA Games coaching staff, sinabi rin ni Coach Tim na may mga idea na raw ang SBP kung sino ang papalit. May mga pangalan na daw sila na lumulutang, mga coach na pwedeng mamuno kung sakaling hindi available ang core players. Ang importante ayon sa kanya ay malinaw ang direksyon ng programa. Isa pa sa mga sinabi ni Coach Tim na dapat nating bigyang pansin ay ito: we don't want to come into the last week and say, "Oh, we don't know who is going to coach." So ibig sabihin, hindi niya hinahayaan na umabot sa huli ang desisyon. Gusto niya na maagang plano, maagang aksyon. Dahil alam niyang walang patutunguhan ang last-minute decisions. Ka-express, kung babalikan natin, Coach Tim Cone was part of the SEA Games 2023 team that won gold in Cambodia. Again, assistant coach siya noon. Alam niya ang halaga ng SEA Games, pero alam din niya na ang mas malaking laban ay nasa Asia Cup. At sa totoo lang, kung seryoso tayo sa international basketball success, kailangan nating mag-invest sa tournaments na globally competitive like the FIBA Asia Cup. At habang binibigas niya ang mga salitang, "My total focus is on the Asia Cup," ramdam na ramdam natin ang direksyon ng kanyang puso't isipan. Hindi ito basta salita, isa itong paninindigan, isa itong commitment na hindi basta-basta bibitawan. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit tila umiiwas si Coach Tim sa SEA Games, ang sagot ay simple. Hindi siya umiiwas. Pinipili lang niya ang laban na may tunay na halaga para sa long-term growth ng Philippine basketball. At sa panahong punong-puno ng ingay, he chose clarity, he chose purpose. At sa huli mga ka-express, malinaw ang direksyon ni Coach Tim Cone. Hindi lang siya basta coach na hahawak ng kahit anong team sa kahit anong torneo. Siya ay isang leader na may matibay na prinsipyo at malawak na pananaw para sa kinabukasan ng Philippine basketball. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and share this video and subscribe now.